Good morning! Kumusta kayo mga kapatid? Sana ay katulad natin ng inyong lingkod ay sa buti tayo lahat kalagayan. Ako po ay nasa Tagaytay ngayon sa Splendido Hotel. Ay nagpe-prepare po para sa National Conference ng Relational Discipleship na magsisimula ngayong araw na ito sa CCT Center for Community Transformation sa Tagaytay City. At yung mga pwede pa po kayong humabol kung kayo interesado at atin po papakiusapan ang mga organizers para i-accommodate kayo. So kung may po kayong banal na kasulatan ay buksan natin sa Deuteronomy chapter 30. At ating pag-usapan ngayon ang mga talata na ito at atin ito para pinamagatan na ating pag-uusap na choose life, piliin ang mabuhay, piliin ang buhay. So, kasama ko po dito ang aking may bahay at mamayang alas 8:30, 8:15 ay pupunta na kami sa Action International Ministries para ipagpatuloy yung aming training para sa facilitation sa conference. Salamat po sa inyong pagsama. Samahan niyo rin ako ngayon sa prayer. Manalangin muna po tayo. Ang manaling Diyos na makapangyarihan sa lahat, magandang araw po sa inyo. Salamat sa bagong araw, bagong umaga, na kami nakapagpahinga ng buong magdamag at ngayon ay naghahanda para patuloy na magpagamit sa inyo sa iba-ibang pamamaraan. Iba sa aming opisina, iba ay sa aming trabaho, iba sa aming tahanan, at ang iba naman ay sa paghahanda para pangunahan ng isang conference na magaganap. Alam namin na inyong pagpapalain simula mamaya hanggang sa Huwebes ng hapon. Salamat po at yung mga maglalakbay patungo sa lugar na yon, ingatan ninyo Panginoon at naway magkasama-sama kami na may kalakasan, kalusugan at ligtas. Ito po aming dalangin at hinihiling po namin na ang aming pag-uusapan ay makatulong sa aming buhay at higit sa lahat sa patuloy na pagbabago na ito pong nais na makita sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so kung kayo po ay may banal na kasulatan at inyo pong sabi nating pagbabasahin ang mga talata na naririto sa chapter 30, mapapansin niyo po siguro yung isang phrase na napakaraming beses na inulit, the Lord your God. At binilang ko po kung ito po yung ilang beses ito ginamit at sa aking pagbilang ay nakita ko po 14 na ulit. Bakit po naipasya ko na ito'y bigyan ng pansin? Kasi ito po nga po katulad sa ating title, iisa ang layunin ng Diyos sa atin. At po nga ay sabi niya ay bigyan tayo ng buhay. At alam ko na alam natin na tayo ay nabubuhay na sa kasalanan at nang tayo nabubuhay sa kasalanan, tayo ay mga patay. Tayo ay dead, spiritually dead. Subalit dahil sa gawari ng Espiritu, sabi niya, the Lord your God, tayo ngayon ay buhay na. Kaya napaka-importante na ma-emphasize natin ang phrase na yan dahil yun po ang magbibigay sa atin ng humility. Dahil kung tayo ay may favor ng the Lord your God, ang makikita natin dito sa ating binababasahin ng mga talata ay merong blessings na darating. But the blessings ay resulta ng ating choice. Kaya nga ang title natin, Choose Life. Piliin mong mabuhay. So, kailan at paano nalalaman na pinili mo ang mabuhay? Yan ang ating pag-usapan ngayon. So, kung atin pong babasahin ang buong talata, makikita ninyo yung sabi nating tawag natin kumisay kakulitan. Paulit-ulit, same thought, same idea, repeated over and over again. Dahil ito nga po ang uri ng yung Hebrew literature.
pagkapara gustong ipa-emphasize o idiin ng isang bagay, ito'y inuulit ng maraming beses, 2, 3 o higit pa. Dito nga ay makikita natin kung babasahin natin ang sequence ng mga pagkasulat, makikita natin na yung sinasabi ay paulit-ulit. At kung tingnan natin sa isang sabi dito, kung ating natatandaan yung sinabi ni Brother Jules kahapon, ay binigyan niya ng babala ang mga Israelita na noon ay handa nang pumasok sa lupang pangako after 40 years ng paikot-ikot na pamumuhay doon sa ilang o sa desyerto. Sila ngayon ay binigyan ng isang mahabang diskurso o speech ni Moses at we are nearing the conclusion of that speech. At sinabi, pinaalaala yung sabi ng covenant, yung tipan o kasunduan ni Diyos kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At ito po ay kanilang gusto nung ipaalaala sa mga kabataan na papasok na ngayon sa bagong lugar na kung saan sila ay mananatili, ang maraming panganib na pwedeng dumating kung hindi sila magiging maingat. Kaya nga sabi dito sa ating chapter 30 verse 1, sabi niya, when all these things come upon you, the blessing and the curse, which I have set before you, and you call them to mind among all the nations where the Lord your God has driven you, and return to the Lord your God, you and your children, and obey his voice in all that I command you today, with all your heart and with all your soul, then the Lord your God will restore your fortunes and have mercy on you. And He will gather you again from all the peoples where the Lord your God has scattered you. So makikita natin dito, alam ni Moses na sa madadating ang panahon na hindi kakayanin ng mga Israelites na manatili na tapat doon sa pinag-uutos ng Diyos. Lalo na kung ito ginagawa nila sa kasarili ng kanilang pamamaraan. Pero ang sabi niya, kung mangyari man yon, ang sabi ay, the Lord will return you to the land, restore your fortunes. So, ibig sabihin na alam ng Diyos ang kahinaan ng mga Israelita na dinisplay nila ng 40 taon. At nariniwala siya na ito po ay maging dahilan upang sila'y muling mangalat o dalhin sa iba-ibang bansa. Sabihin niya dahil sa pangako niya sa kanyang covenant kay Abraham, babalik at gagawa ang parang the Lord will restore you. Dahil hindi nga nila maintindihan o kaya ay kumisa sa iba palit-palit na henerasyon. Kung babasahin natin, sabi dito, your offspring, yung inyong mga anak, dadating ang panahon, maaaring makalimot. Pero dahil mahal kayo ng Diyos, muli ay ibabalik. Subalit kung nais niyo na manatili na mapayapa at masagana ang buhay, ang challenge ay nasa chapter 30, 17 to 19. Na sabi dito, babasahin ko po, but if your heart turns away and you will not hear, but are drawn away to worship other gods and serve them, I declare to you today that you shall surely perish. You shall not live long in the land that you are going over the Jordan to enter and possess. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life that you and your offspring may live. So, ito po ang napakagandang pangako ng Diyos, na ang kanyang pangako will last for generations. Hindi ito mananatili sa isang grupo, isang henerasyon lamang. Subalit all condition sa pagtuloy na pagsunod sa Panginoon. Subalit maliwanag din na sinasabi dito sa ating binabasa na ang susi para magawa na sumunod sa Panginoon na hindi sariling effort, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal. Sabi dito, babalikan natin sa verse 16, of you obey the commandments of the Lord your God that I command you today by loving the Lord your God. So, ang susi ay ang pagmamahal sa Kanya. It's not because of the order, it's because of love.
So, sa anong gusto kong i-share ngayong umaga? Yung alam natin at base sa karanasan ng mga Israelita na hindi natin talagang maging 100% kayang maging obedient sa Lord. Kaya nga sabi rin sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pero ang magandang balita, even if we, let's say, fall short, ikinapos, hindi nakaabot sa kanyang pamantayan, yung pagmamahal ng Diyos, katulad ng sinabi niya sa Israelites, the Lord your God will continue to restore and love you. So, ang sisi lamang ay balikan, sabi niya, and repent. Sa verses 1-5 ay nabasa na natin, sabi niya, kung kayo magsisi, dahil sa resulta ng sumpa na kasama ng pagiging hindi pagsunod sa Panginoon, dahil maaasahan natin na kaya tayo muling tanggapin ng Panginoon. Kaya hindi man tayo perpekto kahit na tayo ay Kristiyano na o sabi natin tagasunod niya, sa kikita natin sa mga karanasan kahit na ng 12 alagad, tulad ni si Peter, si Pedro, gininay niya ang Panginoon, subalit nang siya magsisi at bumalik sa Panginoon, ang restore at yung blessing na kanyang bahagi sa kaharian ng Panginoon ay kanyang ipagpatuloy ay nangyari. Sa mga kapatid ngayong umaga, kung tayong mag-alinlangan, anuman ang nangyayari sa ating buhay na nagiging resulta ko minsan ng nating nararamdaman natin na parang tayo ay hindi na nakakonekta o tayo napapalayo sa Panginoon. Ang mga banasa natin sa Deuteronomy 30 ay nagpapatotoo na kaya nating at hinihintay din ng Diyos na bumalik tayo sa Kanya dahil handa naman siya tayong bigyan ng bagong pagkakataon. Kaya nga sabi sa ibang mga talata, ang habag ng Diyos sa Lamentations 3:22 ay bago tuwing umaga. Kaya kung may mga failures tayo na ipamuhay ang buhay na kinalulugod sa Kanya, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang Panginoon ay patuloy na naghihintay para tayo ay magsisi at tayo i-restore niya. Hindi siya nagbago. Ang bunga ng hindi pagsunod o pagmamahal sa Kanya ay sumpa ng sabi natin pagkalayo, sumpa ng kakapusan, sumpa ng karamdaman. Subalit, sino man na ayaw makaranas ng ganitong mga negatibong pangyayari, ang hamon ng Panginoon ay mahalin natin siya. Hindi ito natin magagawa by ourselves. Kaya nga sabi sa Zechariah 4:6, not by might, not by power, but by my spirit. Kailangan manatili tayong aware, conscious at dependent sa Espiritu Santo na talaga alam natin, titiyak natin na hindi naman tayo iiwanan magpakailanman. Yan ang pangako ng Panginoon. Kailanman ay hindi siya nabigo sa kanyang pangako. Kaya huwag tayong ma-discourage kung sakaling may mga pagkakataon na tayo nabibigo na sundin ang kalooban niya. Katulad ng mga Israelita, ipipiliin natin choose life. Ibig sabihin, mabuhay sa kanyang presensya. Mabuhay na siya ang sinusundan dahil yun talaga ang ibig sabihin ng pagiging alagad ng Panginoon. At higit sa lahat, mabuhay na patuloy na binabago ang tayo ng Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong pagsama. Aking dalangin na makatulong sa inyo na magbigay ng kagalakan ang mga salita na ito at pangako ng Panginoon. Ano man ang kalagayan, ano man pinagdadaanan natin sa buhay sa panahon na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong katapatan sa amin. Kahit hindi kami tapat sa inyo, kayo nanatiling tapat sa amin. Kahit kami napapalayo sa inyo, patuloy nyo kaming inaabot. Gumagamit kayo ng mga sitwasyon at ng mga tao para maipaalala na kami napapalayo, para kami bumalik at muli ay ma-restore sa inyo aming napakagandang kalagayan sa inyong banal na harapan. Samahan mo kami sa buong maghapon, lahat ng aming gagawin, maging kagalakan para sa inyo, kapurihan para sa inyo, at higit sa lahat,
kapakipakinabang sa lahat ng tao na makakadawang pangpangpalad at makakasama namin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Salamat po. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po kayo and enjoy the day. Hanggang sa muli po pagkasama.